Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Tamina ay ipinanganak noong 1966 sa Begusaray, India. Siya ay isang guro at malalim na kasangkot sa gawaing panlipunan. Nagmula siya sa isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng ilang mga paupahang ari-arian sa kanilang bayan. Pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang bunsong anak na babae, si Tamina ay lumipat sa lungsod ng Bhagalpur, kung saan siya naging punong guro ng isang lokal na educational foundation. Ang kanyang asawang si Murshid ay nagtrabaho bilang isang civil servant sa isang regional na departamento ng kalusugan. Ang kanyang trabaho ay nagpanatiling abala sa kanya, madalas na naglalakbay sa mga malalayong lugar na nangangahulugang bihira siyang makauwi. Noong 2013, umalis ang kanilang panganay na anak para magkolehiyo sa Putna, para mag-aral at mamuhay ng mag-isa. Ang kanilang anak na babaeng si Munira ay nasa ikalawang baitang ng sekundaryang paaralan at ang kasama ng mag-asawa. Kilala si Tamina sa pagiging mahigpit at disiplinadong ina. Biro pa ng ilang mga kamag-anak niya na siya ang pangulo ng kanilang pamilya. Ang kanyang asawa ay isang matyaga at madaling pakisamahan, sa kabila ng kanyang maalab na ugali at paminsan-minsang pagmamaktol. Napanatili ni Murshid ang kanyang sarili na kalmado at ang kanilang tahanan na matatag. Noong 2016, ang isa sa mga kapatid na babae ni Tamina sa Begusaray ay humingi ng tulong sa kanya. Ang anak ng kapatid niyang babae na si Shahryar ay 2 taon nang hindi nag-aaral at nahihirapang maghanap ng trabaho. Sa edad na 21, nagpasya si Shahryar na bisitahin ang kanyang tiyahin sa Bhagalpur. Umaasang mabibigyan siya ng lugar na matutuluyan habang siya ay naghahanap ng trabaho. Si Tamina bilang isang malakas na tagapagtaguyod para sa edukasyon ay may iba pang mga plano. Iginiit niya na kumuha si Shahryar ng isang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo sa halip na maghanap ng trabaho. Nangako pa siyang sasagutin ang lahat ng kanyang matrikula at gastusin sa pang-araw-araw kung makapasa ito. Masayang sumang-ayon si Shahryar at sa pagtatapos ng 2016, nakapasa siya sa isang universidad sa Bhagalpur at si Tamina ang nag-asikaso sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Noong taon ding yon ay nagtapos din si Munira sa high school at nagsimula rin sa kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Bagamat nag-enroll siya sa ibang universidad, si Shahryar at Munira ay nagkaroon ng medyo malapit na relasyon. Madalas silang mag-aral ng magkasama at parang tunay na magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Si Shahryar ay tunay na masaya sa pagpasok niya sa kolehiyo. Bilang galing sa mahirap na pamilya, hindi niya pinangarap na maging isang estudyante sa universidad dahil ang kanyang ama ay nagtatrabaho lang bilang isang trabahador sa bukid at ang kanyang ina ay kumikita lang sa paglalapata. Ang pera ay palaging mahigpit, kaya ang pagkakataong ito ay tila isang panaginip na natupad para sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Mr. Murshid ay na-diagnose na may diabetes. Sa kabutihang palad ay maaga itong nalaman, kaya nakapagtrabaho pa rin siya at nanatiling aktibo. Bagamat umiinom siya ng regular na gamot, hindi na siya kasing lakas ng dati. Samantala si Shahryar ay maganda ang takbo sa kolehiyo na nagtatrabaho ng mabuti sa kanyang mga klase at palaging tumutulong sa mga gawaing bahay. At kahit anong ipagawa sa kanya ng kanyang tiyahin na si Tamina, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit habang lumilipas ang kanyang ikalawang taon sa kolehiyo, nagsimulang magbago ang ugali ni Tamina sa kanya. Naging mas iritable ito. Hindi lang kay Shahryar kundi sa kanyang asawa din. Isang bagay na talagang nakapagtataka sa kanila. Si Shahryar na walang interes sa pagkikipag-date ay pinuna ito ng kanyang tiya. Ngunit sinabi ni Shahryar na gusto niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral dahil nasa ikatlong semestre pa lang siya at walang oras para sa isang kasintahan. Iginiit niya na ang mabilis na pagtatapos at paghahanap ng trabaho ang kanyang priority. Nais niyang tulungan ang kanyang naghihirap na pamilya dahil ang kanyang ama ay hindi maganda ang kalusukan, kaya maaari naman daw maghihintay ang pag-ibig.
Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Tamina. Naisip niya na kakaiba si Shahryar dahil sa edad na 24 ay hindi kailanman ito nagbanggit tungkol sa isang babaeng nagugustuhan niya. Dahil sa isip ni Tamina, siya sa edad na 23 ay kasal na siya, samantala si Shahryar ay wala man lang kasintahan. Kaya patuloy niya itong dinidiin at nagtatanong at sinabi kung gaano kahalaga ang makipag-date habang bata pa. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kolehiyo. At kahit nga daw ang mga bata sa middle school ay marunong ng makipag-date. Ngunit ang talagang ikinabigla ni Tamina nang ang kaibigan ni Shahryar sa college na si Bashir ay madalas na tumatambay sa kwarto ni Shahryar, nagtatawanan at nag-uusap hanggang hating gabi. Ito ay nagpagulo sa imahinasyon ni Tamina. Sinabi niya ito sa kanyang anak na si Munira. Ngunit tinawanan lang ito ni Munira at sinabing hindi ito big deal. Dahil si Bashir ay isang kaibigan lang ni Shahryar sa college. Sabi pa ni Munira na nakakapagod ang kolehiyo. Ang sarap magkaroon ng kaibigan na tutulong sa mga takdang aralin at makapagpahinga. Ginagawa rin daw nila ito ng kanyang mga kaibigan. At normal lang talaga ito. Masyado lang nag-o-overthink ang kanyang ina. Pero hindi napigilan ni Tamina ang kanyang mga hinala. Isang araw noong November 2016, nagkagulo ang lahat. Galit na galit si Tamina nang makita niya ang kanyang pamangkin na si Shahryar sa isang bookstore. Malapit sa palengke kasama ang ibang lalaki. Pagdating niya sa bahay, hindi siya nagtimpi. Lagi kang may kasamang lalaki, nag-aaral kasama ang mga lalaki. Nakikipag-hangout sa mga lalaki, ano bang problema mo? Wala ka bang kaibigang babae? Ang tanong niya kay Shahryar. Ang mga salita nito ay tumama kay Shahryar. Hindi niya inaasahan na ganoon ang pag-iisip ng kanyang tiyahin. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa harap ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Sinabi ni Shahryar na nag-focus siya sa kanyang pag-aaral, na sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Nakikisama lang daw siya sa kanyang mga kaibigan na tumutulong sa kanya sa pag-aaral at kung bakit hindi siya nakikipag-date dahil alam niyang ang kanyang tiyahin ang nagbabayad ng lahat ng kanyang mga gastusin sa pang-araw-araw. Kaya gusto niyang matapos ng mabilis ang kanyang pag-aaral para hindi masayang ang kanilang kabaitan. Nakakasira daw ng grades ang girlfriend kaya ayaw daw niya ng ganon. Pero hindi pa rin tumigil si Tamina. Kinailangan pa ni Mr. Morshid na pumagitna para maputol ang pagtatalo. Pagkatapos ay umalis si Tamina at pumunta sa kanyang silid na bumubulong-bulong pa rin sa kanyang sarili. Ang mga pangyayaring ito ay nagpabalisa kay Shahryar. Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang kaibigan na si Bashir na huwag nang pumunta sa kanila para maiwasan ang ganoong klaseng gulo. Naisip din ni Shahryar na humanap ng nobya. Ang problema, hindi niya mahanap ang taong gusto niya. Kaya naisip ni Shahryar na hindi na mahalaga ang hitsura. Kung babae siya at gustong makipag-date sa kanya ay sapat na yon. Hindi nagtagal ay nakilala ni Shahryar ang isang babae na nagpakita ng interes sa kanya. Makalipas ang isang linggo ay dinala niya sa bahay ang babae na si Samira at ipinakilala ito kay Tamina bilang kanyang kasintahan. Sinabi ni Shahryar na nagdate na sila sa loob ng isang buwan matapos makakilala sa loob ng mahigit isang taon. Agad na nagbago ang mood ni Tamina. Tuwang-tuwa siya kay Samira na 21 years old sa panahong yun. At tinanong niya ito sa lahat ng uri ng mga tanong at tila siya ay tunay na masaya. Pagkatapos ay madalas na dumadaan si Samira upang bisitahin si Tamina. Kahit na ito ay parang isang mabilis na pagkukwentuhan lamang. Noong February 2017, isang gabi bandang 7 PM humingi ng pahintulot si Shahryar para makita ang kanyang kasintahan. Sa pagkakataong ito ay sinabihan siya ni Tamina at Morshid na dalhin niya ng mas madalas ang kanyang kasintahan sa kanila, hindi lang sa tuwing linggo. Pumayag si Shahryar at sinabing dadalhin niya ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, si Shahryar ay nagkaroon ng peace of mind matapos magka-girlfriend at regular na lumalapas. Ngunit nagsimulang magbago ang ugali ng kanyang tiyahin. Naging iritable ito at palaging naghahanap ng dahilan para pagalitan siya. Sinabi pa ni Tamina na dapat ang mga lalaki ay dapat tumulong sa mga gawaing bahay, hindi yung palaging nakikipag-date lamang. Anong silbi ng pagbayad sa mahal mong tuition kung nagsasayang ka lang ng oras?
Hindi maintindihan ni Sharier ang kanyang tiyahin. Dahil noon siya naman ang may gusto na magkaroon siya ng kasintahan. Pero bakit ngayon galit na naman ito sa kanya? Patuloy na namumuo ang tensyon sa bahay at sinubukan ng kanyang tiyuhin na ipagtanggol si Sharier. Ngunit pati rin si Morshid ay naging punteriya ng kanyang pagkadismaya. Ang stress ay nagdulot ng pinsala sa kalusugan ng kanyang tiyuhin at kalaunan ay nagkasakit ito at kinailangang isugod sa ospital. Habang ang kanyang tiyuhin ay sumasailalim sa paggamot, si Sharier ay nagsimulang gumugol ng mas kaunting oras sa bahay. Pakiramdam niya ay nakulong siya na palaging nakikita bilang ang may kasalanan sa mga mata ng kanyang tiyahin, nakaramdam ng pagkabigo at hindi suportado. Sinubukan niyang maghanap ng part-time na trabaho upang masuportahan ang kanyang pag-aaral ng mag-isa. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang magandang resulta. Paminsan-minsan ay binibisita niya ang kanyang tiyuhin sa ospital, ngunit sandali lang siya doon. Pagkatapos isang gabi noong unang bahagi ng February 2017, umuwi si Sharier pagkatapos ng klase at nakasalubong niya sa bahay ang kanyang tiyahin. Agad na naman siyang nakalit, gusto niyang makipagtalo, lalo na nang mapansin niyang wala ang pinsan niyang si Munira. Dahil nasa ospital ito, kasama ang kanyang tiyuhin. Ngunit nagpigil si Sharier, dahil kung lalong makagalit ang kanyang tiyahin, maaaring tumigil ito sa pagbayad para sa kanyang matrikula. At kung mangyayari yon, ay kailangan niyang huminto sa kolehiyo, isang senaryo na hindi niya kakayanin. Bandang alas 10 ng gabi pagpasok ni Tamina sa kwarto ni Sharier, nang aasar ang tono nito. Habang sinasabi niya na bakit hindi mo dalhin bukas sa bahay ang kasintahan mo, may itatanong lang ako sa magulang niya. Kung gusto pa ba talagang mag-aaral ng kanilang anak o araw-araw na lang siyang makikipag-date. Malamang alam na nilang binibisita mo siya palagi. Agad na sumiklab ang galit ni Sharier. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. At ilang sandali lang ay muntik na niyang suntukin ito. Ngunit pagkatapos ay ibang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Sa halip na harapin niya sa salita, hinawakan niya si Tamina sa braso at hinila ito sa kama. Naging matapang ang kanyang mga kilos. At sa gulat ay hindi na napigilan ni Tamina. Sa halip ay ngumisi ito at sinabing sa wakas, ituloy mo na, matagal mo na sanang ginawa ito. Tila hinihintay ni Tamina ang sandaling yon. Nawala ang tensyon ng dalawa at wala sa kanila ang nakapansin na umuwi na si Munira. Gamit ang kanyang mga susi, tahimik itong pumasok sa bahay at naglakad patungo sa kwarto ni Sharier. Ang eksenang nadatnan niya ay nag-iwan sa kanya ng pagkapigla. Nakita niya ang kanyang ina na nakayakap sa kanyang pinsan na walang mga damit. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Munira habang tahimik na napaatras. Hindi napapansin ng dalawa sa silid ang kanyang presensya. Nanginginig, hindi makapaniwala at nasaktan, tumalikod siya at umalis sa bahay. Dumiretso pabalik sa ospital kung saan nagpapagaling pa rin ng kanyang ama. Alas 7 ng umaga noong February 2017, matapos marinig ang kwento ng kanyang anak at makitang tuluyang nakatulog si Munira sa sofa sa ward ng ospital, tahimik na lumabas si Mr. Morshid. Pumara siya ng taxi pabalik sa kanyang bahay at ginamit ang ekstrang susi ng kanyang anak para makapasok. Pagkapasok niya, nadatnan niya ang kanyang asawang si Tamina na natutulog sa kwarto ni Sharier. Nakabihis na ito, ngunit nakahawak ng kung ano kay Sharier. Walang sabi-sabi, dumiretso sa kusina si Morshid. Kumuha ng kutsilyo at bumalik na nanginginig ang mga kamay. Sa pagkakataong yun ay nagulat si Tamina. Mabilis niyang sinubukang magpaliwanag na sinabing nakatulog siya sa kwarto ni Sharier dahil nag-uusap sila hanggang hating gabi. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Morshid na pinalakas ng galit at kahihiyan. Hinawakan ni Morshid ang buhok ni Tamina at sinigawan ito at inakusahan ng pagtataksil. Si Morshid ay kumbinsido na ang kanyang pag-uugali ay nagmula sa kanyang kawalan ng kakayahan na magbigay ng kaligayahan sa kama dahil sa kanyang sakit na diabetes. Ngunit si Sharier ang kanyang sariling pamangkin, para kay Morshid ito ay sobra. Nanlaban si Tamina, kinagat ang kamay ni Morshid at sumisigaw. Ang kanilang argumento ay nauwi sa marahas na labanan at ang kaguluhan ay sapat na upang magising si Sharier.
Pagkabangon ni Sharier ay nakita niya ang isang kakilakilabot na eksena. Ang kanyang tiyahin ay nakahiga sa sahig na duguan dahil sa ilang mga sukat. Nagpanik si Morshid at sumigaw kay Sharier upang tumawag ng mga pulis at isang ambulansya. Ngunit nang dumating ang mga tulong, huli na ang lahat. Si Tamina, edad 51, ay binawian ng buhay dahil sa kanyang mga pinsala. Sa paglilitis, ang testimonya ni Morshid ay nagsiwalat ng mga taon ng mga hinanakit. Inilarawan niya ang pagtitiis ng patuloy na kahihiyan at pagkontrol sa kanyang kasal. Sa halip na alagaan siya sa panahon ng kanyang sakit, sinabi niya sa mga investigador na ininsulto siya ng kanyang asawa. Kinukot siya ang kanyang kalakayan at minamaliit bilang isang lalaki. Paulit-ulit siyang inakusahan ni Tamina ng pagtataksil nang walang ebidensya. At nagpakita pa ito sa kanyang opisina upang kagalitan siya sa publiko. At pisikal niyang sinaktan ang isa sa kanyang mga babaeng katrabaho dahil lang sa makadikit ang kanilang mga mesa. Sa loob ng ilang mga dekada ay nilamon ni Morshid ang kanyang pagmamataas at tiniis ang lahat. Ngunit ang mga pangyayari hanggang sa umagang yun ay nagtulak sa kanya sa sukdulan. Ang pagtuklas niya sa kwarto ni Sharier, lalo na pagkatapos na masaksihan ng kanilang anak ang gayong kahiyahiyang eksena, ang umubo sa kanyang pasensya. Inamin ni Sharier ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanyang tiyo at pinsan na si Munira. Nandun din ang kapatid ni Munira na halatang may sama ng loob at galit. Pinagalitan niya si Sharier na dapat daw ay hindi niya pinansin ang patuloy na pagmamaktol ng kanilang ina na humantong sa ganitong mapanirang relasyon. Ipinaliwanag ni Sharier na si Tamina ang nagpasimula ng mga bagay-bagay. Emosyonal siyang pinipilit at siya ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali sa pamamagitan ng pagsuko. Maluha-luha niyang hiniling na parusahan para sa kanyang pagkakasala na naging sanhi ng kanyang tiyuhin na gumawa ng gayong kalunos-lunos na gawain. Ang argumentong ito ay naging cornerstone ng depensa ni Mr. Morshid. Nagtalo ang kanyang abogado na ang tunay na nagkasala ay si Sharier na nagtaksil sa kanyang pamilya at nagtakda ng mga kaganapan sa pagtataksil. Iginiit nila na si Mr. Morshid ay hindi isang cold-blooded, ngunit isang biktima ng pagkakanulo. Noong September 2017, naabot ng korte ang hatol na patunayang nakasala si Mr. Morshid sa pagtapos sa buhay ni Tamina at nasintensyahan ng 25 years sa bilangguan. Si Sharier, edad 24, ay kinasuhan sa ilalim ng mga batas ng kalaswaan at sinintensyahan ng 15 buwang pagkakakulong. Ang desisyong ito ay nagdulot ng kontrobersya sa mga legal na tagamasid na marami sa kanila ang nadama na ang parusa kay Sharier ay masyadong matindi. Nagtalo sila na ang korte ay nabigo na isaalang-alang ang mga nagpapagaan ng mga kadahilanan, tulad ng pag-amin ni Sharier na pinilit siya ni Tamina sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang pangangailangan para sa pera sa kolehiyo upang matiyak ang kanyang hinaharap. Ang mga testimonya mula sa mga kaibigan ni Sharier ay sumuporta sa ideya na siya ay na-corner ng pagmamanipula ng kanyang tiyahin. Ngunit sa kabila nito, ang hukom ay nanindigan na nag-iwan sa marami na nagtatanong sa pagiging patas ng desisyon. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.